let's talk about UAAP Season 81 now. You know, how has volleyball changed throughout the years from the first time, you know, since you were a rookie? Nakikita natin ngayon, yung mga rookie ngayon, parang rookie ba sila? Because they're showing so much maturity and consistency on the court. Tin. Compared to my time noon, lagi may first time jitters kasi. Yun nga eh, first game pero jitters. ngayon kasi yung mga rookies, dumadating sa point na sila na yung nagdadala sa team. So, iba yung level of, ngayon, competition talaga. Same as Ate Tin. Kasi nung first time ko din, first game ko sa UAAP, kasi talagang para akong may daga sa dibdib ko. As in, yung kaba ko talaga iba. So, yung ngayon, nakakabilib sila. Nakakabilib sila kung paano sila maglaro ngayon. Siguro dahil na rin sa mga exposure nila, dahil mostly sa kanila, dito na rin sa Manila, nag-high school. So, yun. Kaya, yung level nila ngayon, malayo dun sa level namin before. Agree ka ba doon, Pons? May rookies ba? Parang wala naman. Sobrang taas ng level of playing nila, yung volleyball IQ nila as a rookie. Parang hindi sila rookie talaga maglaro. Sobra, parang, pati yung puso nila, maglaro. Parang hindi sila rookie. Kasi, nung rookie ako, wala lang. Sige, laro ka lang dyan. Parang wala, hindi nga, alam ko lang pumalo. Pero yung mga drop a check, yung mga rookies ngayon, lahat kompleto na. Iba yung... Ready na sila. Oo, sobra, iba. Full package. Now, speaking of rookies, of course, there's the superstar rookie that they call si Laika Ebo na na-injure. Ano yung masasabi niyo sa kanyang level of playing as a rookie? Sige, Pons, tuloy mo na. Si Laika, sobrang consistent siya na player. As a rookie pa lang sobrang nadadala niya kasi yung team ngayon sa FEU. Isa siya doon sa nagdadala sa FEU. And sobrang consistent niya. Bihira mo siya makita mag-error. Ikaw naman, Tin, are there any other FEU rookies that are standing out for you na talagang napapawaw ka sa performance nila this season? Actually, lahat naman ng rookie na nagsashine talaga sila when they needed the most. Hindi lang si Laika, yung iba din. Yung puso nila as a rookie, buo na. And speaking of shining, we cannot forget the shine that Remy brought sa court ng UAAP, her stare downs, very famous. Do you think ganun pa rin yung nadadala pa rin ng FEU yung swag na dati mong nadadala sa kanila? Siguro, andun pa din. Kasi once na naglaro ka naman, dapat may kasama ka ring pride and yung kumpiyansa mo pag naglaro ka. Actually, ako din tinatanong nila ako lagi, bakit daw may swag ako pag naglalaro? Personally, hindi ko talaga siya intention na ilabas. Minsan kusa talaga siyang lumalabas, lalo kapag gusto mong lumaban. Kasi FEU ako eh. Yung FEU kilala sa, ayun nga, sabi nga ni Pons, pusong palaban. Kasi lalaban talaga kami para sa FEU. Siguro, naging na lang din. Naging part siya na parang nag-e-enjoy yung taong panoorin. Kasi nga, yun yung nagbibigay ng kulay din. At ng emotion. Emotions. The players now, may nakikita ba kayo na parang, parang ako ito Ikaw muna, Remy, may nakikita ka bang isang player na, wow, this player has my swag? Ayun nga, yung last playing year ko kasi, hindi ito nagsuswag eh. Parang, nakakakulitan ko siya, pero hindi yung ganun siya. As in now, siguro nga si Maddie. Yeah. Nagulat ako, this season talaga, tuwing nakaka-point siya, which is good naman, kasi nalalabas niya talaga yung laro niya. Then, ikaw, do you see any players that are similar to you, whether sa paglalaro or in your attitude or personality? Siguro si Kat Arado, kasi di ba senior siya ngayon, tapos libero pa. Kasi dumating nga sa point in time na ako yung senior, tapos libero. So, ano lang yung kaya ko ibigay, receive, dig. Hindi naman ako pwedeng pumalo. So, kung ano lang yung kaya kong magawa sa loob ng court yun. Nakikita ko yung sarili ko sa kanya na that time, sobra yung effort, yung hustle sa bola, ganun. Sa attitude ko as a player, nakita ko yung sarili ko ngayon kay Princess Robles. Ng kasi, NU. Kasi, sobrang palaban niya na bata. Palaban din ako. Rookie pa lang ako, palaban ako. Pero hindi ako ganun ka-vocal talaga. Sobrang tahimik. Parang siya lang din. Tahimik lang siya pag napunto siya, natalikod lang siya. Pero, alam mo yun, ginagawa niya kung ano yung role niya. Pero sa level of playing, iba siya talaga. Parang, yun nga, sabi ko kanina, parang wala namang rookies ngayong UAAP. Kasi
yung volleyball IQ nila mataas talaga. Sobrang grabe ngayon, nakapagpa-check siya, kaya niya mag-drop, kaya niyang sobrang nipis na palo. Alam mo yun, parang lahat na ng diskarte na... Oo. Yeah. Meron siya. Nasa kanya Galing. na ang lahat. Now, last question. Ano yung advice na mabibigay nyo sa current FEU Lady Tamaros para makabalik sila sa finals and hopefully get that 30th win for the FEU community? For me, siguro, make the most out of it. Kasi, eto na yung last chance, lalo dun sa mga seniors. And, wala nang bukas pa eh. Kumbaga, pag naglaro kayo, bigay na lahat. Then, anong advice? Ako siguro yung ilabas lagi nila yung A-games nila. Kailangan play like last game na yun. Kasi mahirap na, lalo na sa mga seniors, yung regrets. Kasi once nag-graduate ka, hindi mo na mababalikan yan eh. Kahit anong gawin mo, hindi mo na kayang balikan yan. Tapos na yung UAAP career mo. So, para sa mga seniors, step up. Parang sila dapat yung magpakita at saka mag-start ng fire every game sa loob ng court. And dun sa mga juniors, sunod lang ng sunod. Kung sa tingin nila nahihirapan na sila, tsagain lang nila. Ikaw naman, Pons, ano yung advice na mabibigay mo to the younger generation? Una, magtiwala sila sa sarili nila and magtiwala sila sa talent nila. Kasi nakasama ko sila last year. Sobrang kilala ko kung paano sila maglaro. Yung nakita namin na nilaro nila from start ng ngayong season hanggang nung last game nila, may mas better pa silang ilalaro dun eh. Sobrang parang They can do better talaga. Oo, sobrang iba pa. May magagawa pa sila eh. Alam namin eh kung paano sila maglaro. So siguro confidence sa sarili nila, baka yun yung mga feeling ko na pumipigil sa kanila na mailabas nila kung ano talaga yung laro nila. Minsan lang sa buhay namin na maglaro sa UAAP, sobrang bilis lang kasi ng 5 years. So parang dati rookie lang, tapos ngayon gagraduate na sila. So meron pang chance na ma-achieve nila yung kung ano man yung goal ng team. So wag nilang pakawalan yung opportunity na yon na trabahuin pa nila. Kasi tiwala kami na kaya nila. Si Riri Meneses. Oo, kasi pag pumalo siya, may swag eh. So, pag nare-receive ko yun, okay, swag na. Palitan lang ng swag.